Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ang pagpapakilala sa ating panauhing tagapagsalita nitong Gawad Parangal 2024 ay isang tunay na karangalan para sa akin. Alam ko, hindi madaling gawain ito. Subalit sa aking pagkakakilala, ang ating panauhin ay isang tunay na Lordesian na may mabuting kalooban para sa lahat. Kaya naman buong galak ko siyang ipakikilala sa inyo sa mahalagang okasyon na ito. Ako ay naniniwala ang kanyang mensahe ay magiging inspirasyon sa ating lahat. Tunay nating ipinagmamalaki ang ating paaralang Lourdes Elementary School. Kasunod nito, ang kasiyahan ng ating mga puso sa pakikinig sa mga kwento ng tagumpay ng mga mag-aaral na nagsipagtapos dito. Ang ating panauhing tagapagsalita ay nagmula sa batch 1993. Siya ang may bahay ni Ginoong Enrico P. Erijo. Pinagkalooban sila ng Diyos ng 4 na anak. Ang mga magulang niya ay sina dating Ginoong Policarpio Tizon at si Ginang Lucita Tizon. Naninirahan sila sa kasalukuyan sa Venecia Subdivision, Las Piñas City. Ngunit hindi naging hadlang ang layo ng kanyang tirahan sa pagbibigay ng tulong sa ating pamayanan, lalong-lalo na sa ating simbahan. Siya ay dating businesswoman. Ngunit ngayon, isa na siyang board of director ng CFO. At siya din ang General Manager ng AKS Global Logistic Corporation. Ang kanyang pananampalataya, pagsisikap, kabutihan at dedikasyon marahil ang naging susi ng kanyang tagumpay. Mga bata, i-welcome natin ang ating guest speaker, walang iba, Madam Rosana Tizon Erijo. Tumayo ngayon at palakpakan natin siya. Good afternoon po. Pwede na po tayo umupo. Thank you, ma'am, sa napakagandang introduction mo sa akin. Hindi ko masyado pinagandahan, Good afternoon po sa ating lahat. Lubos ko pong ikinararangal na maimbitahan ng aking alma mater upang maging guest speaker ngayong para sa Gawad Parangal 2024. Ako yung lubos na nagpapasalamat sa ating punong guro na si Madam Michelle Intubig. Good afternoon po. And then sa ating pong punong barangay, good afternoon. And then po sa ating kagawad, Maria Soto. Hindi ko na po lahat-lahatin ng mga nakalimutan ko pa. Para sa ating mga matitiyag at mga masisipag na guro, sa ating mga very supportive at proud parents, at syempre sa mga magaganda at nagagwapuhang mga awardees, isang mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Grabe, hindi ko alam kung bakit ako nandito sa inyong harapan. Nakakatawa lang, kasi nung nag-aaral ako, kahit isang ribbon ng best, wala akong na-receive. Tapos ngayon, nakatayo ako ngayon sa mga matatalino at masisipag na mga mag-aaral para magbigay ng inspirational message. Nung nalaman ko na magiging guest speaker ako sa recognition na day na to, tinanong ko si ma'am, "Ma'am, bakit ako? Hindi naman ako honor nung bata ako." Nag-isip siya, siguro, iniisip din niya, bakit nga ako? Joke lang po yun. Talaga naman po, hindi po ako naging honor or kahit best o most industrious hindi ko natanggap. Di ba ma'am? Naging teacher kita. Naging teacher ko po si Ma'am Vilma noong grade 5. Kaya hiya ako magsalita sa harapan niya
Sa totoo lang po, nitong nakalipas na linggo, nag-iisip ako ng magandang message na maiiwan ko sa inyong mga bata. Na mapupulutan nyo ng maganda at magiging inspirasyon ninyo sa na maiwan ko pala sa inyo. Yung alam ko na hindi nyo makakalimutan at magiging dala nyo to pagdating nyo. Kung ikukwento ko lahat, based sa experience ko nung nag-aaral ako, baka pasukan na, di pa ako tapos magkwento. Isa lang naman po ang alam ko kung bakit ko narating kung saan ako ngayon. Ito ay dahil hindi ako tumigil na mangarap ng mangarap. At syempre, may kasamang pagsisikap. Hindi madali, kailangan kayanin. Nararapat na bata pa lang tayo, alam na natin ang goal natin sa buhay. Para alam natin ang magiging direksyon natin sa ating buhay. Nung nasa ganyang edad ako, iniisip ko kung ano ba ang magiging future ko. Paano ko hindi iisipin yon? Sa sobrang hirap ng buhay namin dati, hindi ko alam kung kahit high school, matatapos ako. Dito pa lamang sa elementarya, hindi ko alam kung paano ko matatapos. Alam nyo bang grade school pa lang ako, kinailangan ko ng magtrabaho para lang makatapos ako. Ganon kahirap ang buhay. Pero hindi ko initip na maging hadlang yon para sa pangarap ko sa buhay. Minsan iniisip ko, kung sumuko kaya ako noon, ano na kaya ang buhay ko ngayon? Magiging guest speaker nyo kaya ako ngayong araw na ito. Ngayong panahon ninyo, napakaswerte ninyo. Kasi hindi ganong kahirap ang buhay ninyo. Hindi katulad dati. Kasi ngayon, kayang-kayang i-provide ng mga magulang ninyo lahat ng pangangailangan ninyo. Kabilang na dito ang makapag-aral kayo. Pero nakakalungkot lang, kasi sa sobrang gaan ng buhay, marami sa inyo ang pinagwawalang bahala na lang ang edukasyon. Marami sa inyo ang naloloko sa mga gadget. Imbis na libro ang hawak, cellphone o tablet ang inuunang hawakan. Alam niyo ba ako, gusto ko pang mag-aral dahil gusto ko pa rin matuto. Iba ang may pinag-aralan. Madiskarte ako sa buhay, pero iba pa rin ang maraming alam. Kaya kayong mga kabataan, mag-aral kayong mabuti habang may nagpapaaral sa inyo. Huwag ninyong sayangin ang pinagpapaguran ng mga magulang ninyo para lang makapag-aral at matulungan kayong tuparin at abutin ang mga pangarap ninyo. Kaya lagi niyong iisipin na lahat ng ginagawa ng mga magulang ninyo ay para rin sa inyong kinabukasan. Sana isipin ninyo kung paano ito pagyayamanin. Ika nga, ikaw ang magiging sagwan sa sarili mong bangka. Means, pagdating ng panahon, ikaw lang ang magpapayaman o magpapaunlad sa sarili mo. Huwag din natin kalimutan magpasalamat sa mga taong humubog sa ating kaisipan, lalong-lalo na ang ating mga guro na matiyagang nagtuturo sa atin, sa ating mga magulang na walang sawang sumusuporta sa atin, at syempre, samang lumikha. Pasalamatan natin siya sa karunungan at talento na binigay niya sa atin. At para rin po sa ating mga magulang na naririto, huwag po nating susukuan ang mga pangarap ng ating mga anak. Bagkus patuloy po natin silang suportahan para makamit nila ang kanilang mga pangarap.
sa mga awardees, meron akong isang simple gift para sa inyo. Hindi ito kasing bongga ng iniisip ninyo. Kung titignan nyo ito, napakaliit lang. Pero gusto kong maging isa ito sa inyong mga inspirasyon para ipagpatuloy ang pangarap ninyo sa buhay. Malay nyo, balang araw, magagamit nyo to sa pagpirma ng tseke o mga dokumento. Malay nyo, isa dito maging doktor, isang guro, attorney, di ba? Nakaka-proud yun sa atin sarili. At sa oras na ating naging tituladong tayo, huwag nating kalimutan kung saan tayo nagsimula. Sabi nga nila, sino dito ang nakakakilala kay Kong TV? Lagi niyang sinasabi to, mata sa langit, paa sa lupa. Ibig sabihin lang nun, lagi tayong magpapakumbaba. Kahit ano pa man ang marating natin sa buhay, lagi nating tatandaan. Maging ehemplo tayo sa iba. Hindi natin kailangan ipagmayabang kung ano man ang na-achieve natin. Siguro po, hindi ko na patatagalin. Pwede na po yun. Thank you. Baka po mainit na yung mga bata. Mainitan na. Thank you po.